Magandang hapon sa atin mga busing, no? So, meron nagre-request sa akin na ipakita ko daw yung kung paano ko ginawa yung anti-tethering po sa Umada. Ito po yung setup ko. So, ang una natin gawin is titingnan muna natin kung paano ko siya siniset up. Ang una natin, bali itong connection na to is galing to sa ISP natin. Tapos sa Microtech. So, galing naman kay Microtech, ito ay naka-LAN connection pa siya. So, galing sa LAN, itong port na to, bali naka-PPPoE dito. So, nilipat ko siya dito sa LAN. So, yung LAN natin papunta dito sa may ating AR605. Yan, naka-LAN po ang connection nito. Ito naman ay naka-PPPoE po ang connection. Kasi gusto nila is pwede ba daw na LAN connection po yung ating TTL. So pwede siya. So galing dito kay AR605 papunta naman dito sa ating switch. Then ito namang isang connection na to is papunta sa ating EAP610. Ayan. Tinanggal ko sa taas. Ito po yung EAP610 natin. Binaba ko na. So galing dito sa ating switch ay papunta naman siya dito, naman nakakunik para ma-power si OC200. So gawin natin ngayon is pupunta tayo sa PC para i-set up yung ating TTL. So, ito tayo busing sa PC natin, no? Bali, maglagyan muna tayo kay Umada. So, ito na yung dashboard niya. So, pagkapunta niya dito, yan. I-open niyo lang ito dito. Tapos ito i-setup niyo to. Yan. Dapat i-setup niya yan. Lagay ko dito is 100 Mbps. Yan lahat. Edit nyo lang. Pagkatapos yung mga setup to, yan, punta kayo dito sa my settings. Yan po. Dito tayo sa my wired connection. Dito sa my Ethernet. Ito yung kay AR605. Then, dito dapat naka-on to lahat. Itong USB modem ko is naka-on. Then, itong 1, automatic na yan. Then, ito, pati rin to. So, gusto nyo mag-PPPoE, dito nyo lang gagawin. Dito, edit nyo lang. Tapos, ako dito, nilagyan ko ng PPPoE. Ito naman, type of connection. Pwede nyo rin dynamic, static. Ito. Sa akin naka-PPPoE. Yung password nyo, lagyan nyo yung password. Kung ano yung password nyo sa Microtech, kung gusto nyo mag-PPPoE, dito nyo rin siya ilalagay. Ano yung username nyo dun sa Microtech. Yan, sa Microtech, dito, sa Microtech, limbawa, pinaturo ito. Dito, PPPoE. So, secret nyo. Ano yung secret nyo? Yun din kay AR605. So, bindo, tapos password, service type, PPPoE, bindo, profile. Dami naman sa YouTube na kung paano siya gawin. Tapos dito naman, sa my profile ko, sa bindo, ginawa ko siyang limit niya is 100 Mbps. Dahil si Umada na ang gagawa doon pag-limit sa mga client natin, siya na yung magli-limit doon. So dito nilagyan ko ng 100 Mbps by 100 Mbps kung mag-PPPoE kayo. So yung secret, server, yan, kayo na bahala mag-setup niyan. Ang gagawin lang natin dito is paano i-activate
dito si TTL. So wala pa tong wala pa tong yung TTL natin yung hindi ko pa ito nagawa. So dito muna tayo kay ER6 sa ER605. So gusto niyo mag-BBB, ito na lang yung gagawin nyo. Pero kung mag-LAN kayo, dito automatic, yun nyo lang to. Ito. 1, LAN, 1. Tapos edit nyo. Yan, naka-dynamic. Wala na kayong gagawin dito. Pwede nyo rin gagawin dito. LAN. Yan. Yan lang ginagawa ko. Wala itong ginawa. Dynamic lang. Kung mahirapan kayong mag-PVP. Yan, save lang natin. So, pagka-save nyo dito, yan, nakalan siya. Ito yung port na to is nilipat ko siya sa LAN ha. Kasi maraming nalilito kung paano siya gawin. Ito, nakalan. Tapos ngayon, gagawa tayo ng TTL anti-tethering. Yun yung gagawin natin. Punta kayo dito sa may dashboard ng Microtech nyo. Then burahin muna natin to. Lagyan natin. So, tapos yung ma-set up dun kay ER605 doon sa may umada, dito kayo punta kayo sa sa may natin, dashboard ni Microtech. So gawin nyo, punta kayo dito sa may IP, then firewall. Yan. Tapos dito mag-a-add kayo Mangle. Tapos dito tandaan nyo ito ha. Bahala kayo, magkamali kayo dito. Click nyo dito, push routing. Ayan. Tapos yung out interface natin. Yan. Bridge LAN. Kasi nakalan tayo dun eh. So, bridge lang tayo. Bridge LAN. Wala hotspot, wala yan. Dito sa bridge LAN. Yan ang out interface natin. Dati naman dito sa action. Dito kayo change TTL. So, tandaan nyo, nilagay ko dito is number 2. Okay? Number 2. Kasi yung natin, yung Microtech natin, nasa unahan. Nasa unahan kay ER605. Pag ginawa nyo yan ng 1, walang lalabas na internet doon sa IP nyo. So, dapat lagyan nyo dito ng 1. So, 2, number 2. Tapos, comment natin. Yan, comment natin. Yung CTL, tapos extra, wala na kayo gagawin dyan. Advance, wala. Dito na kayo, sa bridge LAN. Tapos, post routing. Yan lang. Tapos, apply natin. Then, okay. Dito ilalagay natin start. Activated na siya. So, mamaya, i-test natin kung gagana ba siya. So, ngayon is punta muna tayo sa cellphone natin. Okay. So, ito mga busing, no? Ito ay kukunik natin kay sa voucher natin. Ayan, connected na siya sa voucher natin. And then, open natin tong yung hotspot natin. So, ito namang isa is itong cellphone na isa. Ang gagawin natin is i-connect natin siya sa isang cellphone natin. So, ayan. Yung
password niya ay ang Galaxy Note. Ayan, connect natin. Type muna. So ayan, connected na siya, no? Pero wala siyang internet. Ayan, connected siya dito. So dito tayo mag-focus. Dito naman sa Microtik natin, ayan, nagawa na natin ng ng TTL. So gawin natin is disable muna natin to. Ayan, naka-disable na yan, ha. So ngayon, tingnan muna natin yung isang cellphone connected. Ayan, connected na siya. Dahil yung TTL natin is naka-disable. So try natin mag-internet. Ibukas ng YouTube. Ayan, meron siyang internet, no? Pero pag i-activate natin to, enable natin. Ayan, naka-enable na yung routing natin, ha. Yung TTL natin. So, ayan. Wala siyang internet na lumalabas. Okay? Wala siyang internet. Wala po yung internet. Wala po siyang internet. Ayan. Wala siyang internet. Pero, ayan, lalagay natin dito. Pag i-disable natin to, tingnan mo yung cellphone. Ayan, lumalabas yung internet, pumapasok. Hindi ko lang baka makapirate tayo. Ayan, pumapasok yung internet pag disable ang ating enable natin. Tingnan muna natin itong isang cellphone. Muna natin. Ayan. Wala siyang internet. Pero yung isang cellphone ko na dito siya nakakonect, muna. Ayan. Meron siyang internet, pero pag itong isa ay wala po siyang internet. So ngayon, yung gawin natin is i-disable muna natin. Ayan, ilang beses ko nang i-disable to, Sana ayan, baka-disable na. Ito, tingnan natin. Ayan, automatic siya lumalabas yung internet. Pumapasok pala. Ayan, pumapasok. Disable, enable natin. Ayan. So wala na siyang internet. Okay, sana nakatulong to sa lahat, no, sa mga problema natin sa mga hotspot, mga
nakaumada dyan. So simple lang naman to eh. Halimbawa, nakaset up na kayo, meron na kayong internet dito doon sa may ano nyo, sa may Microtech nyo, tapos gumagana na din yung OC200. Ibig sabihin po is pwede na kayong maglagay ng, ang una nyong gawin is paganahin muna yung ER605, yung OC200. Pag gumagana na lahat, saka na kayo maglalagay ng ano natin, TTL natin. So ayan, meron na kayong, ayan, nakalagay dito mark connection rule, PCC rule, ano ba to, yung output rules. Pag meron na kayong mga ganyan, pwede na yan. Ay nako, basta tandaan nyo, pag gumawa kayo dito, ayan, push routing, then dito sa baba, dito sa may out interface nyo, dapat naka-bridge LAN. Okay, then dito naman sa may action, yung action natin is change TTL. Okay, then pagdating dito, lagyan nyo to ng 2 kasi yung Microtech natin ay nasa unahan. So, meron pa siyang dadaanan, si ER605 at saka si OC200. So, dapat 2 ang nakalagay. Huwag niyong lagyan ng 1 kasi hindi nalalabas doon ng internet hanggang kay ER605 lang. So, ito nilagyan ko ng 2. So, sana ay makatulong at naintindihan po sa lahat. Okay? At siguro hanggang dito na lang po. At sana sundan at pakishare na lang din po ng video para at least naman ay makatulong sa lahat.